Dito lang sa naging kaso po ni Congressman Leandro Leviste laban po dito kay Yusek Claire Castro. Ang ilan po ay nagtatanong bakit hindi po walang kulong kundi pera lang po yung pananagutan ni Yusek Claire dito po sa naging isa ng pangkaso o civil libel ni Leandro Leviste. Ay, salamat po sa tanong ninyo. Ano po? Unang-una ay ang gusto lamang po kasi ni Congressman Leandro Leviste ay ma-vindicate o maibangon puri yung sinira na reputasyon niya ni Naku po, nawala po ang linya ng komunikasyon ni Attorney Ferdinand Topacio. Balikan po natin yan, kaugnay pa rin po yan doon sa civil libel na isinampa po ni Congressman Leandro Leviste laban po kay Yusek Claire Castro kamakailan. Topacio, Attorney, naputol po tayo. Ay, opo. Sorry po about that. Mahina yata yung signal dito. Baka sinasabotahe tayo ng Malacanang. Opo, tuloy niyo po, Attorney. Opo, katulad po ng pagpapaliwanag ko po kanina, ang gusto lamang naman po ni Congressman Leandro Leviste ay maibangong puri o maiangat ulit yung pag-aalipusta po at pagyurak sa kanyang magandang pangalan ni Yusek Claire Castro. Noong sinabi nito at sinagundahan niya yung sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na yung prangkisa ay parang ninegosyo niya, meaning si Congressman Leviste, at nagkaroon pa po ng mga pahayag na para bagang sinasabi pa na gumamit ng impluwensya ang pamilya ni Congressman Leviste upang makuha po yung prangkisa nung panahon ni Pangulong Duterte. Opo, mas madali ho bang maabsuelto o madepensahan ng respondent kung may kulong po kasama doon sa kasong isinampa po ni Congressman Leviste? Actually po, ang elemento po na kailangang patunayan ay pareho rin po sa criminal libel or cyber libel. Unang-una, yun yung nga pong paninirang puri. Pangalawa, yung ito ay isiniwalat sa maraming tao sa pamamagitan ng pagpapahayag either sa traditional media or sa internet. Number 3, nakikilala yung inaalipusta. At number 4, may mali siya. Ngunit, ito pong civil libel, ang kinakailangan lamang po rito ay tinatawag na preponderance of evidence. Kung baga sa percentage, kung ikaw dito sa civil case ay naka 51% na, samantalang 49% naman yung kabila, ay panalo ka. Sa criminal case po, ang quantum of evidence ay yung proof beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, mas mabigat po ang iaatang sa iyong responsibilidad ng hukuman na mapatunayan mo bago po ma-convict sa criminal case. Opo. Marami din po nagtatanong, Attorney, kung bakit si Yusek Claire Castro lamang at hindi po kasama ang ombudsman o itong DOE Secretary na multa po sa kanya, hinggil nga po dito sa kanyang kumpanya. Unang-una po, yung tungkol po kay Ombudsman Remulla, ay hihintayin pa po natin yung sinasabi niyang iimbestigahan si Congressman yung pag-aakala na yung prangkisa ibinenta, hindi po ibinenta yung prangkisa. Baka nalito lang po sila sapagkat dalawa po yung solar na kumpanya na may pangalang solar. Ay yung SPNEC, Solar Power New Energy Corporation, at saka yung Solar para sa Bayan. Yun naman po sa Department of Energy, yun po ay by administrative remedies naman po kami. Sabagkat baka po akala ng iba, since napatawan po ng 24 billion na multa, yun na yun at kailangan bayaran. Yan po ay mayroon pang administrative proceedings. Pwede pa po kami diyang mag-question kung bakit 24 billion. Pwede po kaming humingi ng third party technical audit
para malaman kung saan kinuha yung 24 billion at pwede pa rin po kami mag-motion for reconsideration at may mga depensa. At kung kinakailangan po, iyan naman po ay pwede pa rin dumating sa hukuman. Sapagkat pwede pa rin i-review ng hukuman ang kahit anong gawain ng Department of Energy or any department under the expanded judicial powers of review of the Supreme Court sa ilalim ng ating bagong saligang batas. Opo. Doon sa ombudsman, attorney, sinasabi may koneksyon o mano itong si Congressman Leandro Leviste sa nagdaang administrasyon. Opo, yun ang pinalalabas nila ay yun po rin ang lalong in-amplifier ni Yusek Claire Castro. Actually, ito pong kanyang vlog o podcast na subject nitong aming demanda sa Balayan ay isa lamang po yan. May 15 na po na mga vlogs si Auntie Claire na walang ginawa kundi sirain ang reputasyon ni Congressman Leandro Leviste. At ito ay nagsimula lamang noong inilabas ni Congressman Leviste yung tinatawag na Cabral Files. Pati yung DOE po, nagtataka kami, 2003 pa daw yung problema, 2004, bakit ngayon lamang inilalabas? Kaya nagtataka po kami, sabay-sabay po yan eh. Umpisa nung naging kritiko ng pamahalaan si Congressman Leviste, isa-isa na po yan, DOE, Ombudsman, pati na si Auntie Claire na hindi naman talaga niya trabaho yan kung tutuusin sapagkat siya presidential spokesman, ay nagtataka po kami kung bakit they're all ganging up on Congressman Leviste. Po. So ang ibig sabihin possible po, attorney, sa nakikita po ninyo, yung magiging senaryo nito ay matutulad doon kay Congressman Kiko Barzaga na matanggal dyan sa Kamara. Parang ganun po, attorney. Hindi ko po alam kung anong adhikain nitong mga ataking ito. Pero para sa amin po, very obvious that these are targeted attacks against Congressman Leviste. Sunod-sunod po yan, may coordination yan, tatlong ahensya na yan, at hindi po maaaring palampasin ni Congressman Leviste. Opo. Attorney, ang sinasabi, ang solar energy franchise ay pinagkaloob noong 2019 sa ilalim ng Duterte administration. Sa legal ba na perspective, attorney, sapat bang basihan yung timing ng pagkakaloob ng prangkisa para maghinala ng irregularidad? Hindi po, sapagkat kung gustong palabasin ni Auntie Claire na siya ay ang nagbibigay ng prangkisa ay ang Pangulo, nagkakamali po siya. Kaya nagtataka nga ako kung bakit Duterte ng Duterte yung sinasabi niya para naman siyang hindi abogado. Ang nagbibigay po ng prangkisa ay ang legislatura. Legislative franchise po yan. Yan po ay unang sinusulong sa mababang kapulungan. Yan po ay pinagdedebatihan, sinusuri, sinisiyasat. Pagkatapos po kung yan ay papasa sa mababang kapulungan, iaangat pa po yan sa Senado at doon na naman pagdedebatihan, etc. At sa aming records po ay pumasa naman to sa Senado. And then, saka po lalagdaan ng Pangulo kung wala namang masama. At ito pong proyektong ito, kahit nagpalit na po yung administrasyon, ang nagpasinaya po rito ay si Pangulong Bongbong Marcos. At palay pa nga ang puri niya rito sa proyektong ito. Pagkatapos, darating yung kanyang mga tauhan, i-questionin yung isang bentahan na lumusot naman po at siniyasat din, sinuri ng Securities and Exchange Commission na regulatory body ng gobyerno sa mga ganitong bentahan at ng Philippine Stock Exchange. Yung Philippine Stock Exchange po, napakahigpit po noon sa mga listed companies. Pagkatapos, questionin nila. Yun ang aming kinakataka. At isa pa, attorney, sinasabi din po ni Yusek Claire na maaring maharap po si Representative Leandro Leviste sa large-scale estafa. Sa ilalim ho ba ng batas? Ano ho ba yung maaring kailangang patunayan muna bago masabi mong may large-scale estafa? Ito po ang hamon namin kay Yusek Claire Castro. Abogado naman siya. At sabi niya, magaling siya, no? Siya lang maghain. Bakit hindi siya maghain? Siya ay isang public official.
Kung sa tingin niya may krimen, maghain siya ng demanda. Kami nga po sa Citizens Crime Watch, wala naman kami sa gobyerno, hindi naman kami sumasahod sa gobyerno. Nagdedemanda kami kapag tingin namin may krimen. So hinahamon ko po si Auntie Claire. Auntie Claire, ikaw na magdemanda at magharap tayo sa hukuman. Kung talagang naniniwala ka dyan sa pinagsasasabi mo na may large-scale estafa, ay di magdemanda ka. Katungkulan mo yan bilang public official. Ngayon, pag hindi ka makapagdemanda ng large-scale estafa, kamote ka. Opo, kung ikukumpara mo sa libel attorney, mas mabigat itong estafa at itong ginagamit na baga depensa para o panakot ng kabilang panig laban po dito sa nag-akusa. Opo, at saka baka nakakalimutan ni Atty. Castro na meron pong tinatawag na separate juridical person